Eruptog po mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa libro ng Matthew. Last Saturday, sino po ang mga nandito? Amen. Nakapasok ng Lord, di ba, sa Jerusalem? Ayan. Chapter 21 po tayo. At the triumphal entry, di ba, yung napag-aralan natin. At matagumpay yung pagpasok ng Lord, sumakay sa donkey to show His humility kahit na siya ay isang hari. After the triumphal entry, mga kapatid, kung titignan natin yung sulat po ni Mark, makikita natin doon na sa chapter 11 verse 11, pumunta si Jesus sa Jerusalem, sabi ni Mark, ayon kay Mark, at pumasok sa templo at tiningnan niya ang lahat ng bagay doon. At dahil gumagabi na, lumabas siya at nagbalik sa Bitanya na kasama ang 12. So after na yung victory, di ba, ng pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, ay pumasok siya sa templo at pinagmasdan niya, tinignan niya ang loob ng templo. At dahil gumagabi na, umalis po sila, sabi ni Mark. Gumagabi na, lumabas siya at nagbalik sa Bitanya. So, makikita natin after that, sa verse 12, kinabukasan, so probably kinabukasan after ng paglisan nila, bumalik sila ulit sa Jerusalem. At nakita nila yung, makikita natin doon yung story ng pagsumpa doon sa fig tree. Diba? At after that, makikita din natin na pagkatapos nung aaralin natin sa gabi nito, sinabi doon na sinabi na iniwan sila ni Jesus, di ba? Doon at lumabas siya ng lungsod ulit papuntang Bitanya. Doon siya nagpalipas ng gabi. At kinabukasan noon, nakita nila yung fig tree. Pero hindi yun ang pag-aaralan natin. Sa susunod na linggo yun, mga kapatid. Just to insight kung ano yung location, kung ano yung kung saan, di ba, yung ating pong pag-aaralan sa gabi po na sa gabi na ito. So kinaumagahan na nakita nila yung pagsumpa ng Panginoon, nakita nila yung result, di ba, nung fig tree na natuyo, na withered, sabi sa Ingles. At makikita natin, mga kapatid, ayon sa ating mga napag-aralan, unti-unti na na-fulfill, di ba, yung prophecy patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, patungkol sa salvation ng buong mundo. At pagkaligtas, di ba, ng buong mundo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa chapter 21 verse 12, sabi niya, pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nilang ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo, purihin ang anak ni David. Sinabi nila kay Jesus, naririnig mo bang ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan, pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri? Iniwan ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Bitanya. Doon siya nagpalipas ng gabi. Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa inyo pong mga salita sa gabi nito na amin pong binasa. Dalangin namin, Ama, na kayo po, O Diyos, ang pumatag po sa bawat isa po sa amin. Lord, whatever the purposes of your word tonight, may it fulfill the way it should be.
Panginoon. At nawang inyo pong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa po sa amin, sa buong iglesia na ito, Panginoon. At uuwi kami, na baon-baon namin, Panginoon, ang inyo pong rebuke, pagtutuwid, pagtuturo, Panginoon, na inyo pong mga anak. Alam ko, Panginoon, alam namin lahat, ang pag-ibig mo ay wagas sa bawat isa po sa amin at hindi mo nais, O Lord, na kami, O God, ay hindi tumuloy sa aming paglakad bilang mga mananampalataya. Salamat sa Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay, Panginoon, sa bawat isa po sa amin upang sa ganun, Ama, kami po ay walang hadlang na makalapit po sa inyo. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kung pag-uusapan natin, we will gonna talk about the temple, mga kapatid. At gaya ng ating binasa, nakita natin ang isang pangyayari na sa loob, di ba, ng templo ng Lord. Sa templo po ng Lord, mga kapatid, makikita natin kung tanawin natin ang history ng temple, there is first and second, di ba? Yung una, yun yung binild ni Solomon. Di ba? At ang destruction nito nung exile, di ba? Ang namumuno sa mga kapanahunan na yan ay si Nebukadnezar ng Babylonia. At yung pangalawa naman ay yung pagbabalik nila from the exile sa kapahintulutan ni King Cyrus ng Persia. At yung pagbibuild doon, sabi sa history, may tatlong period. Yung Persian, Hellenistic, at saka yung Roman period hanggang sa mabuild. And then after that, there is in the history na ang destruction ng Second Temple ay nagkaroon ng revolt ang mga Jews to occupy yung Jerusalem. At yun yung una na sinasabi nila na Roman and Jews war noong 66 CE, o yung CE, yun yung Christian era or Common Era. At in 70 CE, mga kapatid, na na-reclaim ulit ito ng mga Romanya, mga Romans, at dinestroy nila yung Jerusalem, ay yung the temple. Dinestroy po nila yung temple na yun. At yun yung history ng destruction ng second temple. At yung temple, there is inner and outer courts. Sinasabi nila na in the history na yung second temple, kasi may nagsasabi na there is a third temple. But probably the third temple na sinasabi nila, renovate ni King Herod. Diba? Yung temple po na iyon. At may makikita tayo doon sa loob ng templo, there is outer courts and inner courts. At yung outer courts, yun yung mga hindi Jews. At yung inner court doon, makikita yung ano yun? Pag-ipatayin nyo nga, mga kapatid, baka pumunta dito sa ano? Saan? Nag-disappear? Ayun, gumagapa. Pag-ipatayin nyo nga, please. Wala naman. Ayun, sis Magdalene. Ay, kasi Rob. Guys, sinipa mo naman. Ayun, tapakan mo. Ilisin mo atan-atan, sis. May, gusto din mag-church. Buti pa yung ipis. Buti pa yung ipis. Gusto mag-church. Gusto mag-church. Willing yung Ay, hayaan mo na, sis. Hayaan mo na. Baka gusto kasi ng ipis yung Patalastas. madilim. Kaya pumunta siya dyan, sa silong. At, yun yung ipis na yan. Baka distract. Tapos, yung sa outer, yun yung mga hintil na pwede silang pumunta doon. At yung inner courts, yung mga Jews, sabi sa history, yung pare, high priest, nandun yung altar na most holy, yun yung nakikita doon. At yun po. At pagpasok ng Panginoon, after that, di ba, yung binasa ko kanina sa Mark 11, chapter 11, verse 11, di ba, ang sinabi kanina, pumasok ang
ating Panginoong Hesus at tiningnan niya ang lahat ng bagay doon. Tinignan niya ang lahat ng bagay na iyon. Tinignan niya yung templo ng Lord, the courts of God, the building of God, the church of God sa mga kapanahunan natin ngayon, mga kapatid. And he looked around. Tinignan niya yung mga bagay po na ito. He inspect, he observe kung ano po yung mga nandoon. At alam natin that when God enter and observe and inspect what is inside, mga kapatid, he doesn't miss nothing. Alam niya yung detalye, alam niya yung mga nangyayari sa loob ng templo na iyon sa mga kapanahunan po nila. Upon entering doon, sabi sa verse 12, pumasok si Jesus sa templo at pinagtabuyan niya because he saw the corruption inside, mga kapatid, sa loob po ng templo ng Lord. Nakita niya kung gaano kakurap ang mga religious leaders sa mga kapanahunan po na yun. At makikita natin ang tatlong binanggit dito na ipinagtabuyan po ng Lord. At ang pamagat dito sa Bible ko, nagalit si Jesus. Kagalit-galit yung bagay na ito na makikita ng ating Panginoong Jesus sa upon entering, di ba? Doon sa nakita niya doon sa templo. Before that, di ba, inobserve na ng Lord Before that, tinignan na niya according to Mark. Nung pagpasok niya sa triumphal entry, according to Mark, di ba, ay inobserve niya loob ng templo. At ipinagtabuyan niya una ang mga nagtitinda at namimili roon. Yung mga tao, di ba, na namimili, kasi sa mga kapanahunan nila, mga kapatid, kailangan ng mga Jews ang animals to sacrifice. Di ba? Sa mga kapanahunan po nila, ginagawa nila yung sacrificial offering annually. Di ba? At yung Leviticus, ayon sa pinag-aralan natin, marami pa, di ba, na gagawin na sacrifice. Kung nagkasalak ka, kung yung malinis, yung parang sa babae, pinag-aralan natin yun, kailangan mag-offer yung babae. Yun. Tapos maraming mga offering sa mga kapanahunan po nila. At itong panahon na ito, mga kapatid, panahon ng Paskwa. Diba? Panahon ng Paskwa. So, many people will come. Many Jews will come from far away para mag-offer ng kanila pong sacrifice. At kung iisipin natin, kung manggagaling pa sa malayong lugar, akayin nila yung tupa nila or bubuhatin nila yung unblemished na tupa nila, di ba? Kasi hindi naman makakapasa yon kung may baliko yung paa, di ba, nung kanila pong i-offer. I-inspect yun ng priest sa mga kapanahunan nila. So, for them, na maging convenient sa kanila, hindi din na nila i-risk yung bubuhatin na akayin yung mga cow and lambs and doves, di ba? Para sa kanila, mas convenient na yung bumili doon. Di ba? So, those people, mga kapatid, yung mga nagbebenta at bumibili, nakita nila na yung mga malalayong lugar ay they saw business on that. Not supposed to be, syempre, ibebenta nila yun ng mas mahal para may kita sila. Kasi hindi nga i-inspect nga nung priest yung offering nila kung hindi makakapasa yun sa priest kasi may nakita siyang konting blemish doon sa i-offer nila, ay hindi ka na pwede dyan. Bumili ka na lang dito. So sinabi ng Lord, so He saw the corruption inside to those religious leaders. O hindi pasado yan. Dito may nagbebenta, bumili ka. Sa loob po ng iglesia, mga kapatid, sa loob po ng templo, nakita yun ng Lord. It's supposed to be, hindi yun ang ginagawa nila. Hindi mga nagbebenta, nagtitinda ng kung ano-ano. They saw na kailangan ito ng tao, kailangan nilang mag-offer, ang dami-daming taong pupunta para mag-offer, yung mga iba, hindi nakapasa, di ba? Yung mga iba, convenient sa kanila na doon na lang sila bumili.
So they take it. They take that opportunity, mga kapatid, para magbenta sa loob ng sa loob ng templo, sa loob ng iglesia tuloy, sa loob ng templo para po sa kanila and their benefits. At ang nakakalungkot, kasama, 'di ba, yung mga religious leader na nangungutya sa Panginoon, na tumitingin, 'di ba, ng butas para ang Panginoon ay makitaan, 'di ba, ng the reason for them to kill the Lord. Pero malapit na yung bagay po na iyon. Pangalawa, ang nakita pa natin, makikita pa natin is yung nagpapalit ng pera. Nagpapalit ng pera na sa mga kapanahunan po na iyon, hindi pala po pwede na yung Roman coins or Greek coins in any currency ang po pwedeng ibigay doon sa templo or sa tinatawag nilang temple tax. Sa mga kapanahunan po nila, Tyran coins, ba yan, Pastora? Tyran coins, yung iaano niya. At nakita na naman nila yan, mga kapatid, that it's a very, very good business. Nagagawin po ng mga religious leader na ito, ng mga business na ito, sa loob ng iglesia. At para palitan yon, nagbibigay sila ng napakamahal. 'Di ba? Yung kanila pong singil, kung baga sa isang tyran, ang kapalit 2 o 3 o masigit pa. 'Di ba, na Roman coins sa mga kapanahunan. No choice yung mga tao. 'Di ba? Kasi kung hindi sila mag-aalay, kung hindi sila magbibigay ng temple tax, 'di ba? Hindi sila kakalugdan ng Lord. Ganon yung kanilang mindset sa mga kapanahunan na 'yon. Mga kapatid, kasi hindi sila patatawarin sa kanilang mga kasalanan. So, kailangan nila talaga na bumili. Diba? Kailangan nilang bumili, kailangan nilang magpapalit ng pera in order for them to be saved. At marami sa mga kapanahunan yung malawak, di ba, na kalakaran sa loob ng templo. Sa mga kapanahunan po na iyon. Marami, mga money changer. Sa mga kapanahunan dito, sa labas naman. Mayroon ba dito? Wala naman. Wala tayong ganito sa panahon, di ba, ng worship. Hindi dito sa labas. Kaya nga mga kapatid, yung huli, kaya nga sinabi ng Lord, di ba, na sinabi niya dito sa ating pag-aralan, ginawa nilang lungga ng mga magnanakaw ang loob ng templo. Supposed to be. This is not like this inside the temple. Supposed to be. It's a place to pray. It's a place to worship the Lord. It's a place. It's no longer sacred, mga kapatid. They play business sa loob po ng templo. Every opportunity, those religious corrupt leader, mga kapatid, they take the opportunity for them to gain benefits. Mga kapatid, hindi ko sinasabi, baka sinasabi naman, wag na tayong mag-business. Walang ganon. Kasi sa Bible mismo, mga kapatid, sinabi ng Lord, it's good to have a business. Kaya alam niyo yung story ng inihukay niya yung binigay sa kanya, buti para tumubo pa. 'Di ba, yung ibinigay sa kanya. But if you are doing business using, 'di ba, the name of the Lord, using, 'di ba? Yung kasi may mga sa mga kapanahunan ngayon, may mga nagbebenta ng kung ano-ano that they are using, like yung Nike, mga kapatid. Ewan ko kung nakita nyo na ito. Yung Nike, meron siyang water. Sapatos siya na may water dito. Tapos may cross siya. Tapos meron siyang verse na yung lumakad si Jesus sa tubig. Lumakad si Jesus sa tubig. Tapos yung verse na yon, di ba sa ang Lord lumakad sa Galilee? Pero yung tubig galing Jordan. Galing sa Jordan yung parang they are
ina-advertise nila using the Word of God, using yung paglakad ng Lord sa tubig, yung sapatos na yon. At alam nyo ba kung magkano ang sapatos na yun, mga kapatid? $1,000. Pero yung alam nyo yung mga religious na devoto talaga, they will buy that. Kasi baka lalakad sila sa tubig. Para kasama nila ang Lord na lalakad sa tubig. Pero sa Jordan naman galing yung tubig. Tatawa nga ako din sa Jordan because they want to sell. By their own benefits, they are using those verses. At nakakatakot po yung mga bagay na yun, mga kapatid. It's good to have business because we have businesswomen and businessmen dito po sa iglesia. Pero kung ginagamit po natin, di ba, ang pangalan ng Diyos, just for your business to grow, para mag-benefit ka sa ating mga pansariling, that is not good at napaka-wicked po ng bagay na iyan. Mga kapatid, may mga ministers din, di ba, na gumagawa ng mga books, pero they are sharing or they are putting their profit sa mga ministry, sa mga foundation na kanila pong ginagawa. They are using it, the money they are using, at isa po dyan si John Piper. Kung titignan nyo yung mga libro po ni John Piper, binebenta niya yung kanyang ang sabi ni John Piper, sabi niya nakakatakot ang magkaroon ng maraming pera. Kaya ang ginagawa nilang mag-asawa daw ay binebenta, tapos may mga board pala sila na magdi-decide kung saan pupuntang ministry yung mga pera na iyon. He's not taking it, he's writing the books, but he is not taking, nasasahuran siya, sabi niya, nasasahuran daw siya, sapat na daw yon yung mga sahod niya sa kanyang pinagtuturuan. Pero yung mga ginagawa niyang libro, i-share niya sa ministry. Kasi sabi niya, nakakatakot maging mayaman. Kasi baka makalimutan, sabi, di ba Proverbs din yan? Baka makalimutan natin ang Lord. Kapag masyado namang mahirap, baka isumpa natin ang Lord. Di ba? So, yan ang sabi ng scripture. At the next is yung mga nagtitinda ng mga kalapati. Yung mga kalapati, mga kapatid, if you cannot afford, di ba yung lamb, yung mga poor, sabi ng Bible, you can have these two doves na you offer for your sin para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. At they take those opportunity, yung mga tao po na to na supposed to be, di ba? Hindi yun ang ginagawa sa loob ng iglesia. Sa loob ng temple. Because the temple, mga kapatid, ay bahay yun ng Ama. Sabi ng Lord, ginawa niyong lungga, di ba? Ang bahay ng Ama, bahay yun ng kanyang Ama. Mga kapatid, you should have respect what they don't have. You should treat sacred the temple, but they didn't. Mga kapatid. At sa mga kapanahonan na ito, ang place pala na ito, mga kapatid, it's the building of God. It's the church of God na pumupunta dito ang mga mananampalataya. And this is holy. This is holy. Even, lahat ng meron dito ay sa Lord. Ano ba yung reason kung bakit tayo pumupunta dito sa loob ng building na ito, mga kapatid? What is your reason coming here? Ang reason ba natin ay kasi masama na ako, kailangan ko nang magsimba para magbawas ng mga kasalanan. Pupunta ako sa church kasi nandun si brother, mga kabataan, nandun si sister. Ay, kailangan ko talaga siyang makita. Hindi ako makakatulog. So, di sa mag-asawa kasi lagi naman kayong magkasama. Si JR at saka si Ana. Or pumupunta ba tayo dito dahil lang gusto nating makipagkwentuhan? Na-miss ko na si Sister Magdalena. The whole service na lang, nakikipagkwentuhan na. Or pumunta tayo dito dahil lang, wala lang. Because, yun ang sabi ng Lord eh. Pero kung yung heart natin, mga kapatid, ay wala dito,
Wala. Yung isip natin, wala dito. Wala. Wala talaga. Mga kapatid, but you know what? If your purpose coming here is not giving your life into worship, into prayer, mga kapatid, it's useless. Kagaya ng ginawa ng Lord sa mga taong ito, ipagtatabuyan niya lang tayo. Pagtatabuyan niya lang yung mga heart na ganon, yung mga mindset na iba, mga kapatid. Because this is the sanctuary of God that we should give respect. We should give a place that we can gather and pray to God and to worship the Lord, mga kapatid. At pagkatapos nito, we have this kind of eating fellowship. Diba? Mga panahon na ibinigay sa atin para magkumustahan. Mga kapatid, kumusta ka? O habang kumakain, dami na nating na pagkwentuhan. Because that's the time for that. That's the time of fellowship. Kasi sabi ni Paul, kakaligtaan, di ba? Yung pag-fellowship. Pero mas madami, di ba? Naman, yung mga kapatid na hindi pinipiling pumunta. Di ba? Dito sa iglesia. May mga kapatid na mas importante, di ba, yung mga bagay na para sa kanila. Para sa kanila pong mga sarili. At sabi dito, so nakita natin yung mga ipinagtabuyan po ng Lord, nagalit ang Lord sa mga tao po na ito, at sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalangin, ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. Mga kapatid, this place is a place of worship. This place is a place to pray. Mga kapatid, hindi ito place lang na basta-basta. Alam niyo, coming here is not, hindi ito para sa kung kanino. It's your opportunity, mga kapatid. It's my opportunity to pray. It's my opportunity to worship God. It's my opportunity, at hindi po oportunidad ng kahit na sino. Opportunity po, mga kapatid, ang pagbarito sa iglesia, sa loob ng building na ito, para magpuri po sa Panginoon. Oportunidad natin yan ay binigay ng Lord sa atin, na makasama natin siya sa loob ng iglesia. Pero at this point, mga kapatid, sa mga tao, ginawan lang nila itong lungga ng mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Ginawa na lang mga lungga ng maraming mga magnanakaw dahil sa kanilang mga ginagawa sa mga kapanahon. Probably you might say, hindi naman ako magnanakaw. Hindi ko naman ninanakawan. Hindi naman ako kagaya ng mga taong yan. Pero you might lack something, diba, that we are giving disrespect coming here. We are giving disrespect to this God, to this King of Kings, mga kapatid, na nagbigay ng kanyang buhay para po sa atin. Sino ba tayo? Sino ba ang tao? Diba? Para ibigin ng Diyos. Sabi sa, kung saan hinango ito, yung, saan ko na isinulat yun? Dito sa Isaiah. Mamaya, kasi sinabi yun, hinango doon, dito sa Bible namin, meron yun, naka-inside. Doon. At, yun yung nangyari, pinagtabuyan ng Lord, umalis yung mga, siguro ang gulat, di ba? Ng mga tao doon, ang gulat siguro ng mga tao, especially, di ba? Kung titignan natin yung kay Mark, yung kanyang pagsulat, talagang nagulat. Pagtabuyan, tinaob talaga ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Yung kanila pong mga mesa, yung kanilang mga pera, yung kanilang mga tinda. Because those things are not worthy to be in there. Mga kapatid, to be in the temple of God. What is worthy to be the temple of God? The people who worship Him. The people who is praying, mga kapatid, sa ating Ama. At yun ang nangyari.
Di ba? Pinagtabuyan ng ating Panginoon. Habang siya ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. After the situation, what happened? Nag-minister ang ating Panginoong Jesucristo, pinagaling niya, lumapit, di ba, ang mga bulag, ang mga pilay at pinagaling niya. And those are miraculous thing na naman ng pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoon. At ito ang nakakatawa mga kapatid. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo. Purihin ang anak ni David. Sinabi nila kay Jesus, narinig mo ba ang sinasabi nila? Naririnig ko, tungan ni Jesus. Di ba niyo nabasa sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuin ng wagas na papuri. So upon doing the ministry, mga kapatid, upon doing the healing to those people, mga kapatid, nagalit. Di ba? Yung mga tagapagturo ng kautusan, mga punong pari, those who are corrupt leaders inside the temple, nagalit sila sa ginawa ng Diyos. Nagalit sila sa mga pagtaob kasi wala na silang prophet. Ay, wala na yung 10%, wala na yung 5%. Di ba? Only God can do that. Only God has the authority. Di ba? Anong nagawa nila? Wala silang nagawa. Napagtabuyan yun ng Lord because that is His Father's house. Mga kapatid, at walang sino man. Only the Lord Jesus has the authority to do that. Nagalit ang mga pinunong ito, ang mga high priest, mga tagpagturo ng kautusan. 'Di ba? Sa kanyang ginawa na pagpapagaling sa pagpapalayas sa mga nagtitinda, sa mga nagpapalit ng pera sa loob po ng templo. Dahil wala na silang kita. Talagang pinano na nilang pagpatay sa ating Panginoong Jesucristo. But it's not yet the time. It will come soon. Habang pinagpapatuloy natin ang ating pong pag-aaral. At makikita nila dito, purihin ang anak ni David, sabi ng mga bata. Tapos sinabi nila, narinig mo ang mga sinasabi nila. Diba? Naririnig ko. Naririnig lahat ng Lord. Diba? Hindi nga ba ninyo nabasa? So, talagang ibinabato ng Lord what is in the scripture, what is the word of God. Diba? Sa mga pinuno po na ito na mga kurap, sa mga pinuno na ito na they are hypocrite. At makita natin yung sinabi ko kanina, yung makikita natin sa mga awit, chapter 8, yung sinabi ng ating Panginoon. Gusto kong basahin yung buong chapter, mga kapatid. Sabi niya, O Yahweh, na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuray aabot sa langit, abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya tahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis. Lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan. At lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh, aming Panginoon, na aming Panginoon sa buong mundo'y tunay kang dakila. Napakaganda yung sinabi sa verse 4, di ba? Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Ano ba tayo? Sino ba tayo, mga kapatid, upang pahalagahan ng Lord? Ano ba tayo upang mamatay si Kristo? Sino ba tayo? Para bigyan niya ng kahalagahan at pangalagaan sa
lahat ng pagkakataon ng atin pong buhay. Mga kapatid, when God will look out sa iglesia po na ito, ano kayang makikita ng Lord? Masisiyahan kaya siya o magagalit siya? As you see our church, mga kapatid, as you observe sa iglesia po na ito, when God will come and look out, and come will inspect and observe ang iglesia po na ito, masisiyahan kaya siya? And when God look out and inspect and observe your life, as He said, you are the temple of God, according to 1 Corinthians chapter 3. Masisiyahan kaya siya? Masisiyahan kaya siya, mga kapatid? O magagalit siya? O maaawa siya? If God is here, mga kapatid, at titignan ka niya, i-observe ka niya, i-observe niya tayo, ano kaya yung magiging resulta nun, mga kapatid? And I wanted to share sa libro po ni Jeremiah, chapter 7, 1 to 15, ang pangangaral ni Jeremias doon sa templo, sa loob ng templo. Ito yung wickedness, mga kapatid, ng mga Israelita, sa mga kapanahunan po nila. And same as today. Sa loob ng iglesia, mga kapatid, many is like this message. And I hope and pray na wala or hindi tayo kabilang sa mga wickedness na yun. But if there's something, di ba, sa mga buhay po natin, when God will observe that so-called temple of God, you and me, mga kapatid, it's not too late to come to the Father and ask for forgiveness. Sabi ni Jeremiah sa kanyang sulat sa chapter 7, verse 1 to 15. Pinapunta ni Yahweh si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito: makinig kayo, mga taga-Juda, na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa, at kayo'y papayagan kong manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo at iwan na ang dati ninyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa lugar na ito. Talikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, pahihintulutan ko kayong manatili sa lupaing ito, na ibinigay ko sa inyong mga magulang upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit kayo nagtitiwala sa mga salitang walang kabuluhan? Nagnanakaw kayo, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa hindi katotohanan, naghahandog kay Baal, at sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi ninyo nakikilala. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian, at pagkatapos haharap kayo sa aking templo at sasabihin ninyo, ligtas kami rito. Bakit? Ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito.
pumunta kayo sa Shiloh, ang lugar na una kong pinili upang ako'y sambahin ninyo. Tingnan ninyo ang ginawa ko sa lugar na iyon dahil sa mga kasalanan ng aking bayang Israel. At ngayon, ginawa rin ninyo ang mga kasalanan iyon. Paulit-ulit ko kayong pinaalalahanan, ngunit ayaw ninyong makinig. Hindi ninyo pinansin ang aking panawagan. Kaya naman, ang ginawa ko sa Shiloh ay gagawin ko rin sa templong ito na labis ninyong pinagtiwalaan. Wawasakin ko ang lugar na ito na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang, gaya ng ginawa ko sa Shiloh. Palalayasin ko kayo sa harap ko, tulad ng ginawa ko sa inyong mga kapatid sa angkan ni Ephraim. This is what happened, mga kapatid, to the Israelites. It's so sad when there will come a time that we will come to the Father at sasabihin niya yung mga bagay po na ito sa atin. God consider us as a temple of God. I-consider po tayo being the temple ng Lord, mga kapatid. In being here, mga kapatid, sa iglesia po na ito, sa building po na ito. And if you are not doing the right thing, di ba? Kung nandito ka, you are good. Pero paano pag nasa labas ka, kapatid? Paano pag nasa labas tayo? Are we continuing living the life ng pagiging mga mananampalataya? Or, kung nandito lang tayo, saka lang natin ipinapakita na tayo yung mga mananampalataya. Wherever we go, mga kapatid, be a Christian. Be a testimony. Huwag natin sirain yung ating mga testimony, mga kapatid. Alagaan natin yung ating mga testimonyo na tayo'y pinili ng Lord, na tayo'y niligtas ng Panginoon at mamuhay tayo doon. Panindigan natin yun. Mahirap siya, kapatid. It's true. It's very hard. Lalong-lalo na kung napapalibutan tayo ng mga unbeliever. But we really need to stand. Mga kapatid, we really need to stand because you and me, pinili ng Lord at tinawag niyang templo ng Diyos. Mga kapatid. So, sagrado yon, kapatid. Even this place, this is sacred. Mga kapatid, at huwag natin i-disrespect. When time of worship, let us worship. Maraming kagaya ng ipis kanina, so destructive. Di ba? But let us choose to stay put and worship the Lord. Mga kapatid, na wag sanang sabihan tayo ng Lord na patuloy kung kayong pinapaalalahanan. When you are here, God is reminding us. When we do the Bible study, God is reminding you and me. Mga kapatid, who are we? Sabi sa binasa natin kanina, sino ba tayo para pahalagahan niya? Sino ba tayo para bigyan niya ng halaga? Mga kapatid, it's an evidence that God loves us so much. Iniibig tayong wagas ng Panginoon. At kung pinapaalalahanan tayo, nakakalungkot lang when there is an altar call, no one is coming. No one is running to the altar. Mga kapatid, to pray. Because this building is a place of prayer. It's a place of worship, and that's very, very important to this God. Mga kapatid, for you and me to pray and to worship. Nanawa sa mga panahon na ang banal na Espiritu ay maglilid ng altar call. Mga kapatid, don't hesitate to come. Kasi ang akala nila sa altar call, pagre-receive lang sa Panginoong Jesucristo. No! The altar call, mga kapatid, is to pray. Is to ask the Lord. Ano man yung mga gusto nating hilingin in the altar, coming into the altar, mga kapatid, because this is sacred. When I hope and pray na sa mga panahon na magtatawag ng altar call, hindi man ngayon sa mga susunod na panahon, we will gonna see each other kneeling and praying to God.
Because this is sacred. And this is we can find. Also, we can freely worship the Lord. We can freely cry out to the Lord. Kasi sa mga trabaho natin, pwede ka bang sumigaw doon, Lord? Hindi. Kasi baka magising si Sabta. Di ba? O kaya si Lolo. But this place is so sacred to kneel and pray, to worship, to shout, to jump, to clap. You are free to do that. Mga kapatid, ay pinili ito ng Lord na magsama-sama tayo. This is the temple of God. This is the place of God. This is the building of God. Mga kapatid, this is the sanctuary of God. Naalala niyo yung kanta na pinapakanta ng ating mga worship leader. Better is one day in the court of God than 1,000 elsewhere. Sana lagi-lagi natin ipaalala yun sa ating mga sarili. Better is one day in the court of God than rather to stay in your employer or somewhere else. Hold on, mga kapatid. Stand firm sa ating mga testimony sa buhay. Huwag nating hayaan na masira ang mga yan, mga kapatid. Piliin natin ang Lord. Lagi-lagi nating ipaalala when temptation will come sa atin pong mga buhay dahil hindi ka tatantanan ng temptasyon, hindi ka tatantanan, mga kapatid, ng mga tao na mag-iinganyo sa iyo. Hindi ka tatantanan because you are here in this unperfect world. We are not yet there. Mga kapatid, habang nabubuhay tayo, Satan is roaming around na gusto tayong lapain. But this is the best. The Word of God is the best weapon. Mga kapatid, think about the promises of God. Think that you are the temple of God. Mga kapatid, sa mga kapanahonan na yun at mapapagtagumpayan natin. And when times na hindi natin mapagtagumpayan yung mga bagay na yun, come to the Father, come to the altar, pray for the guidance of the Lord. Pray that God will give you strength. Diba? That next time, mapagtagumpayan na natin yung mga bagay na hindi natin napapagtagumpayan sa ating pong mga buhay. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for your word. Thank you so much for reminding each and every one of God na kami po ay pinili ninyo, kami po ay pinapahalagahan ninyo, O Diyos. Pinili ninyo na maging templo po ninyo, Ama. Salamat sa banal na Espiritu na tunay na namamalagi sa bawat isa po sa amin, O Diyos, dahil tinanggap namin ang Panginoong Hesukristo. Tulungan niyo po kami, O God, na hindi po masaktan ang Espiritong ito ninyo pong ibinigay sa mga panahunan na kami po, Panginoon, ay nagkakamali, natitisod sa amin pong paglakad, Panginoon. We are praying, Panginoon, this church, that you may continuously give us strength, Lord, to continue as a church, O God, to give respect to your sanctuary, Panginoon, sa palagiang pagtitipon namin, O God. At nawa ang mga puso namin ay maging excited to worship you, to pray for you, Panginoon. At salamat sa mga pagkakataon na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo sa bawat isa po sa amin. Salamat sa pagre-review sa bawat isa po sa amin. Panginoon, tulungan mo po kami na mapagtagumpayan ang lahat ng temptasyon na darating sa amin pong mga buhay. You may bless, Panginoon, ang akin pong mga kapatid. Panginoon, saan man po dalhin ang kanilang mga paa. You may give them strength, Lord, to stand on your word. In Jesus' name we pray. Amen.